kapangyarihan at awitan ng kanyang dakilang pangalan. Mga kapatid, bagamat nasa pandemic pa tayo ngayon, ay pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos dahil patuloy niya tayo iniingatan at di niya tayo pinababayaan. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay basahin natin ang aklat ng Jonas, chapter 1, verse 1 to 17. Verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaan ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, verse 2, pumunta ka sa Nineve na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman kanilang kasalanan. Verse 3, sa halip na sumunod, pinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niya na makakatama siya kay Yahweh. Verse 4, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Verse 5, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante. Kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabog lang tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gaya niya ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Verse 8, kaya't siya kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga-saan ka at anong lahi mo? Verse 9, sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan ng lumikha ng dagat at ng lupa. Verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Verse 11, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Verse 13, gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Ngunit wala silang magawa, sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Verse 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kami hayaan mamatay dahil sa gagawin namin sa tao ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang tao ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. 15. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Verse 16. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Verse 17. Sa utos ni Yahweh, nilabos si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya nanatili niya 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Puri na Panginoon sa pagbasa ng inyong mga salita. Ngayon po ay darako po tayo sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi pinagkukulang. Kahit may nagagawa kami kasalanan, ay patuloy mo pa rin kami binibigyan ng kapatawaran. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, na patuloy mo kami ingatan, nawa po ay matapos na ang pandemya nito. Kung iyong kalooban, at nawa ay matuto kami sumunod sa bawat nais mo, Panginoon. At ang katikasan ng Puro ay aming pahihira, Lord, sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Nawa matuto kami sumunod sa iyo, Panginoon. Sa iyo tayong pasasalamat in Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating
pag-aawitan sa pamumuno ni Sister May Miguel. Isang pinagpalang umaga po para sa ating lahat at isang linggo na naman po ang nakalipas sa ating mga buhay na punong-puno ng pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. Marahil ang iba po sa atin ay nakakaranas ng pangamba, kalungkutan sa ating mga buhay. Ngunit lagi po nating pakatandaan at lagi po nating isipin na sa kabila po ng lahat ng ating mga pinagdaraanan ay lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kaya sa araw po na ito, tayo pong lahat ay mag-alay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Let's sing praises to our God. Amen. Hallelujah. Malakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mapabalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog-ilog ko, malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog-ilog ko, malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Anayan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti
mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Akin pong tinatawagan si Brother Pons Saliman upang ipahayag ang salita ng Diyos. Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay tapos na ang pagpapail ng COC nating mga kandidato para sa halalan 2022. Purihin ang Panginoon mga kapatid, dapat po tayo magpasalamat lalong-lalo na ngayon po ay buwan ng ating ika-6 na anibersaryo ng ating church, si Joel Camarin. Kaya patuloy tayong magpasalamat at manalangin kung paano tayo nakarating ng 6 na taon sa kabila ng ups and downs. Ang problema dito sa Pilipinas, hindi lang po sa mundo katulad niyan, hindi po naging hadlang mga kapatid kung bakit hindi tayo tumigil sa ating pagsamba sa ating Panginoon, dahil alam natin na katulad na sinasabi niya sa nung nakaralinggo sa mensahe na from bad to worse. Totoo nga po yun mga kapatid. Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan mga kapatid. Tayo binigyan na naman tayo ng panibagong araw kung bakit nandito tayo online para makasamba ng sabay-sabay sa Espiritu at katotohanan. Kaya purihin ang Panginoon. Sana patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon kahit anumang dilubyo o anumang problema sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ako'y nagagalak sa inyo sa kabila ng mga pandemya na ito. Still, mainit pa rin po kayong maglilingkod. Kaya purihin ang Panginoon sa inyo. Happy anniversary sa ating lahat. Tayo po muna ay manandali ang manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lumalang sa langit at lupa. Nandito po kami, Lord, upang Ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At nawa po, Lord, ang lahat ng matutunan namin, Lord, lalong-lalo na yung mensahe mo ngayon, ay magsilbing tumimo at magsilbing kalakasan sa amin upang mapanagumpayan po namin ang lahat ng nangyayari na dilubyo sa aming buhay. Nandiyan na po yung kasakitan, nandiyan na po yung kagutuman, nandiyan na po yung kawalan ng trabaho. Subalit still alam namin na nandiyan po kayo sa aming tabi palagi, O Lord. Ikaw ang nagsabi sa iyong salita, O Lord, na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwan. At nawa po, Lord, na sa aming pag-aaralan ngayon ay bigyan mo po kami ng talino, wisdom upang mag-grind namin, Lord, at mais sa puso namin ang lahat ng
sinasabi mo sa mensahe na ito, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na binabalik po namin sa may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, alam ko nasa kanya-kanya kayong bahay, nanonood at nakikinig dahil sa ating service na ito na ang pinamagatnan po natin ng ating pag-aaralan ngayon mga kapatid. Katatagan sa pag-atake ng kalaban. Ibig po sabihin, whatever things, whether bad or worse, kailangan maging matatag po tayo sa pag-atake ng kalaban. Yan po yung ang pag-aaralan natin ngayong oras na ito. Tingnan niyo po yung text natin na makikita po natin sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 10 to 13. Sinulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 10 to 13. Ano po sinasabi sa verse 10? Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakananang dyablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. And verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumasalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Siguro mga kapatid, hindi lingid sa inyo, natapos natin po yung mga iba't ibang serye ng mensahe ng ating Panginoon. Palagi niya pong sinasabi na magpakatatag tayo anumang darating sa ating buhay. Dapat lang po tayo magpakatatag. Dahil yun po ay isang tungkulin, kapatid, ng isang Kristiyano na dapat hindi po tayo mawala sa ere. Hindi po hadlang kung ano man dumating sa ating buhay. Hindi po hadlang kung nabawasan man tayo ng kaperahan or financially. Hindi po hadlang kung nagkasakit tayo. Hindi po hadlang kung ano mang mga delebyo o bagyo o problema na dumarating sa ating buhay. Dahil ang ating pong Panginoon ay siyang may akda ng lahat. Siya po ang tanging may kapangyarihan. Alam natin ng Panginoon ay palagi nating naririnig at nababasa sa kanyang salita. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo pababayaan sa anumang mga udyok ng kaaway o kung ano man yung mga bagay na maging hindrances para hindi po tayo magpatuloy sa kanyang sa ating paglilingkod sa kanya, mga kapatid. And alam niyo yung kung titingnan niyo po yung text natin ngayon, makikita natin, kapatid, sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Si Pablo po ay kasalukuyang nakabilanggo. Ginagamit lang po niya yung pagbibigay ng informasyon, o sabihin natin na
yung evangelism, ginagamit niya po dito sa pamamagitan lang po, kapatid, ng mga sulat, dahil po siya'y nakabilanggo. Hindi po siya nakabilanggo dahil siya'y nagkasala, kundi po dahil sa pagpapahayag ng kanya ng salita ng ating Panginoon. Pero hindi naging hadlang kay Pablo na hindi siya magpatuloy sa paghayo, at hindi siya magpatuloy na idala at maraming kaluluwa ang dapat niyang idala sa ating Panginoon. At naniniwala tayo na mas matibay tayo, mga kapatid, at handang-handa tayo sa lahat ng bagay na mangyayari, whether bad or worse. Nawa maging matatag tayo para sa mga laban na kakarapin natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, dahil ayon sa DOH, itong halos mahigit halos 1 year nang nananalasa ang COVID-19 na to, at yung variant na yan. Still, nandiyan pa rin po tayo. Parang si Pablo po, hindi naging hadlang. Kaya purihin ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, na nandiyan pa rin po tayo, patuloy na naglilingkod. At ako po'y nagpapasalamat na naging matatag tayo sa lahat ng laban nitong COVID-19 na to. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya tayo po bilang motto po ng isang mananampalataya, dapat yung laban natin ito, huwag po tayong susuko hanggat maaari. Dahil in due times, we reap the good harvest. So, bago po natin pag-aralan ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, meron lang po ako nabasa, at kung anong, para magkaroon po kayo ng bird's eye view sa pag-aaralan natin. Kung titingnan po natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 20, ano po sinasabi doon? Dahil sa magandang balita, ito ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipananalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Alam niyo, mga kapatid, during that time, nung kapanahon po ni Apostol Pablo, puro sulat lang po dahil siya po ay nakabilanggo. Para pong si Dr. Jose Rizal, puro sulat lang po ang pinagipaglaban niya dahil siya rin ay nakulong. Hindi po katulad ngayon, dahil high-tech na tayo, mga kapatid. Pwede mo siyang i-text, o ito yung dapat yung gawin, o Pedro, ito yung gawin mo, punta ka sa ganito. True text lang. Sa isang pindot lang pong ganyan, nandun na. High-tech na po tayo. Pero during that time, mga kapatid, napakahirap talaga ang mag-communicate, lalo-lalo no kung ikaw ay nakabilang. Pero still, dahil ang ating pong Panginoon ay mahal niya tayo, at binibigyan po na, katulad ni Pablo, binigyan siya ng wisdom upang maisip niya, pinapaisip ng ating Panginoon kung paano niya may deliver itong mga sulat na to. Kaya po, during that time po, during the old, nung panahon po ni Pablo, alam natin na kung ang mga tao noon ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala pong naging bago doon, kahit ngayon po. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan, hindi lang po siya nakapako doon sa mga rebulto, o kung ano man yung gustong gawin sa mga Diyosa nung panahon na yon. Ngayon po, ang sinasabi nilang Diyos-Diyosan dito, yung kung ano yung mga bagay na tinatangkilik natin, at kung halimbawa po pera, dahil hindi po masama ang maraming pera, subalit nagiging masama po yung
maraming pera mga kapatid kung ang pera ang magpapaikot sa atin. So yun po, marami naman po mayayaman tayong mga kapatid, marami tayong mayayaman na donors na nagbibigay patuloy ng mga biyaya sa atin. Sila po yung mga lingkod ng Diyos. Dahil kahit na po anong yaman nila, hindi nila po pinagmamayabayan, kundi iniisip nila kung sining babahiginan nilang mahihirap nilang mga kapatid. Pag minsan napapansin nyo, kahit hindi mananampalataya po, naalala ko po nung kasagsagan ng COVID, imagine, galing probinsya, hindi lingid sa inyo na ang daming mga biyaya na pinapadala sa atin. May manok, may ham. Yun po yung tinatawag na hindi nila dinodiyos ang kanilang pera. Sila po yung nagpapatakbo po sa kanilang pera para sa kalooban ng Panginoon. Pansinin niyo po siguro kung titingnan niyo, isa pa pong bagay na pwede nating makita rito sa ating pag-aaralan na kung halimbawa sa ating kapilya, mga kapatid, katulad nung nangyayari nun, ginagawa pala natin ating kapilya, marami na yung mga kumukontra, sabi nila ganito, ganyan, kaya hindi nagpapatuloy ang salita ng Diyos doon sa lugar natin, which is na purihin ang Panginoon. Nandyan na po tayo. Sarili na po natin, pinagkatiwala na po natin ng Panginoon sa atin ng lupa na yan. Still, hindi naman po nangyari yung sinasabi na dahil alam ng Diyos kung ano po yung purpose natin, kung bakit dinala tayo sa magulong lugar na yon, na naalala ko, hindi maintindihan kung anong klase mga tao doon. May nagiinuman dito, may magbibideo kaya rito. Yun. Pero still, nandun pa rin po tayo. Nandyan po tayo sa kamarin dahil dinala pa rin tayo. Still, kahit pa paano, imbes na ang ating pong kapilya ay ang trend niya ay pababa, hindi po. Ang nangyayari po, lalo po tayong lumalago at purihin ng Panginoon. Marami na po tayong kapitbahay sa tulong nating mga kapatid dyan sa kamarin. Nabahaginan na nila ng salita. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid. Siguro kung nagpadala tayo sa mga salita na yon, nung ginagawa pa natin chapel na yon, na hindi tayo nagtiwala sa ating Panginoon mga kapatid, baka wala po tayo doon. Wala po tayo ngayon sa ating kapilya ngayon. Kaya dapat po hindi po tayo pwedeng magpa-apekto sa salita ng tao, kundi manalig po tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, yun po rin yung dahilan kung bakit naisingit ni Pablo sa sulat niya sa mga Epeso, ang pag-ebanghelyo kahit siya nakakulong. Dahil sa kagustuhan na ang lahat ng mga ligaw na kaluluwa doon ay maidala nila sa Panginoon. Dahil ang mga kapatid natin, yung mga taga-Epeso dati, ayon sa sulat ni Pablo, sila po dumadanas din ng mga pagsubok at mga maling katuruan. Nangyayari din po sa atin ngayon yun. Kaya still, nakakalungkot lang po isipin pag minsan ang nangyayari kapag Kristiyano na tayo, kung bakit pag minsan ay nalalaglag pa tayo, pag minsan ay para bang nagdo-double sided pa tayo, ito ba'y totoo? In short, nagda-doubt pa tayo. So dapat po, instead na mag-doubt po tayo, dapat patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya mga kapatid. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari, alam natin mga kapatid,
may plano sa bawat isa sa atin ang ating Panginoon. Mga kapatid, meron po tayong ilang mga pointers kung paano tayo makapanatiling matatag sa kabila ng pag-atake ng kalaban. Ang unang puntos po natin mga kapatid, be empowered by the power of God. Pag sinabi pong be empowered, yun po yung tinatawag na kailangan maging malakas tayo dahil ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nasa sa atin na. Kaya sinasabi po sa verse 10, sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi niya, tayo po dapat ay maging malakas. We must be strong. Pero pag sinabi pong be strong, dalawang bagay yun magkaiba po yung tinatawag na be strong or be strengthened. Pag sinabi pong be strong mga kapatid, yung emphasis na kung ano lang yung magagawa natin is on what we can only do. Pero pag sinabi po natin be strengthened in the power of His might, halimbawa po, ang ini-emphasize po natin doon na kung ano ang magagawa ng Panginoon sa atin. So, nandiyan, kaya nga po ang ating Panginoon na alam natin siya powerful. So, pag tayo po ay pinatatag na kasama ng kapangyarihan ng ating Panginoon, sigurado po tayo po ay anumang mga udyok ng kalaban, anumang yung panunukso ng kalaban mga kapatid, siguradong mapapanagumpayan po natin yon. Kaya pag minsan po nakakalungkot isipin mga kapatid, siguro po pwede ko sabihin na nung bago po tayong mananampalataya, ako po ay nagdadoubt. Kaya katulad po ngayon, maraming mga Kristiyano ang bumabagsak sa kanilang pananampalataya mga kapatid. Bakit? Anong kadahilanan mga kapatid? Dahil ang kalakasan na mayroon sila ay hindi nagmumula sa Diyos mga kapatid. So ang dapat nating gawin, katulad po ni Pablo, magpalakas po tayo sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi sa Lucas chapter 21 verse 36 sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat sabi ni Jesus, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Kaya kapatid, kapag tayo ay nangihina dahil sa mga pagsubok o sabihin natin sa mga tukso, o iba't ibang kapamaraanan, yung ang ating mga sabihin nating member of the family ay nagkasakit o iniisip natin na kung saan tayo kukuha, kung paano niya pagagalingin. Dapat po lumapit po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong magtiwala sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating kalakasan mga kapatid, dahil hindi natin kaya ang mga kalaban kung wala ang tulong ng ating Panginoon mga kapatid. So ang kalakasan niya ang hingin natin upang mapanagumpayan natin ito. Huwag nating hingin ang kalakasan upang matalo tayo ng ating kapwa. So, ibig sabihin,
kailangan po yung kalakasan na nanggagaling Panginoon ay yung magiging sentro ng ating buhay, mga kapatid. Dahil kailanman ang ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Dahil iniisip pa lang natin, kapatid, alam na ng Panginoon. Dahil tiniting pa niya rin po tayo kung gaano tayo katiwala o kung gaano kalakas ang pagtitiwala natin sa Niya, mga kapatid. So dahil ang ating pong Panginoon ay hindi maramot. So siguro po kung titingnan natin na ang kalaban natin dito po hindi po yung tao o hindi po yung physical na image ng tao. Kaya pag minsan po nakakalungkot isipin, maraming Kristiyano, kahit matagal na po sila na bilang isang Kristiyano, pag minsan nahuhulog din po sa kamay ng kalaban. Tingnan po yung sinasabi ni David, ito po yung isang dahilan. Sabi nga po ni David sa Psalm chapter 73 verse 27, "My flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever." Siguro di napapasin, ito po inaawit po natin sa inaawit ng ating mga music team ito. Kahit na ang ating puso, ang ating laman ay nanghihina, pero ang ating pong Panginoon, mga kapatid, siya lang po ang magbibigay ng tunay na kalakasan. Lahat ng porsyon ng ating katawan, mga kapatid, ang ating pong Panginoon, isang nagme-may-ari sa atin. Pakatandaan lang po natin ito, mga kapatid. Siya po yung nagme-may-ari sa atin. So alam niya kung ano yung nararamdaman natin. So nandyan lang po siya sa ating tabi. So paano natin naman makakamit, mga kapatid, ang kalakasan mula sa Panginoon? Sinabi natin, para makakamit natin ang kalakasan ng ating Panginoon, we must be empowered by the power of God. Ang tanong po, paano? Ang unang-una po, dapat magpasakop po tayo, kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng plano, lahat ng gagawin natin, lahat ng gusto natin, ipasakop natin sa Kanyang kapangyarihan. Ito po, dito po tayo palaging bumabagsak. Dapat, hindi lang po tayo naniniwala, kundi dapat magtiwala po tayo sa Kanyang kapangyarihan at kakayahan. Tandaan natin, kahit ano pong mangyari, mas maganda ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating kalooban. Pansinin po natin ang sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 7 sa hango po sa magandang Biblia, mga kapatid. Tingnan niyo po kay Yahweh ka magtiwala. Ano po yun? Buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa inyong tatakahin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. So yun po yun. Yung pong pangalawa, dapat lagi po tayong manalangin. Di ba palagi po natin sinasabi, ang panalangin lang po ay iyan lang po ang mga bagay. Kung hindi po pwede yung cellphone, hindi po pwede, dahil hindi makakarating sa, kahit text pa yan, hindi makakarating sa ating Panginoon. Kundi tayo po'y manalangin sa Kanya.
makipag-usap tayo sa Kanya na one-on-one, kung ano man yung gusto nating ipanalangin. Kailangan, kung ano man yung gusto nating makipag-usap tayo sa ating Diyos na nasa langit. Siguradong ang ating panalangin ay makakarating sa Kanya. Yun lang po ang tamang komunikasyon para ang ating pong panalangin ay marinig na ng ating Panginoon. So, pag hindi po tayo nananalangin, wala po makakarating, siyempre. So, kailangan, meron po tayong gagawin. Hindi lang po mag-aantay na lang po tayo ng basta-basta, kundi may gagawin po tayo. So, tayo po yung nangangailangan, ang ating pong Panginoon ay tagasagot lamang. At alam ng Panginoon na ating pangangailangan. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya at magipag-usap tayo sa Kanya sa panalangin. So, tingnan po natin ang sinasabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ano pong sinasabi doon? Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, pasasalamat, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, huwag po tayong magulumayanan kung ano man yung mga bagay na pwede natin problemahin. Dahil kahit anumang sitwasyon, idulog lang po natin sa Panginoon sa panalangin na may pasasalamat o ipresenta po natin o yung lahat ng mga kailangan, yung request natin sa ating Panginoon para po ang ating Panginoon ay bibigyan po tayo ng kapayapaan. Bibigyan po tayo ng karunungan para mabantayan po ang ating puso, ang ating isip sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, dapat yung panalangin po, dapat laging handa po tayo palagi sa panalangin. Dahil kung walang panalangin po, walang mangyayari. So, dapat meron po tayong gagawin. Huwag po nating hintayin na, total, alam naman ng Panginoon ang kailangan ko. Ba't pa ako hihingi? Alam naman ng Panginoon na kailangan ko yun. So, alam na niya pala, ba't pa ako Ang gusto lang po natin po, magiging loyal po tayo sa Kanya. At patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Yun lang po ang gusto ng ating Panginoon. At gusto ng ating Panginoon, palagi niya tayo nakakausap. Kaya maganda yung kalagayan natin sa buhay. Kaya puro problema ang kalagayan. Gusto ng ating Panginoon, palagi tayo nagkikipagniig sa Kanya. Saan po? Sa panalangin. So, isa po yung pangatlo, dapat laging magbasa ng Kanyang mga salita. So, purihin ng Panginoon na kahit pa paano, sa totoo lang, ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay kapakinabangan lahat, mga kapatid. So, kaya purihin ng Panginoon na dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, sa ating pong ito pong ating anniversary, yung pong mga walang Bible, kahit papano, mabibigyan po sila kaya para makapagbasa rin sila ng salita ng Diyos at para ma-apply po nila sa buhay nila. Yun po, kaya mayroon po tayong libreng Bible. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid, sa ating mga leaders ng church, kina pastor, kahit alam kong medyo masama pa yung pakiramdam, hindi po sila tumitigil magbahagi ng salita ng Diyos. Nandiyan yung prayer meeting, nandiyan po yung discipleship training. Kaya purihin ng Panginoon na ako po ay
lubos na natutuwa sa Christ Jesus our life Camarin, sa lahat ng mga members na patuloy po silang gumagawa ng paraan para may pamahagi nilang salita ng Diyos sa kanilang pamilya at sa mga kapitbahay at kaibigan. Sinasabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Tandaan niyo po to Seek the Lord in His strength, sa kanyang kalakasan, and seek His face evermore. Siguro mga kapatid, baka naman hindi tayo magiging malakas dahil hindi tayo nakakain ng salita ng Diyos. Kaya madali tayong mahulog sa tukso mga kapatid at sa kamay ng diablo. So dapat kailangan yung kalakasan natin nanggagaling palagi sa Panginoon. Kung ating pong physical na pangangatawan mga kapatid ay pinakakain natin siya ng masasarap na pagkain katulad po ng milk tea. Sometimes pag may pera ka, pupunta ka pa sa eat all you can. Pag minsan, kung medyo marami-rami ka pang pera, pupunta ka sa mga Japanese food, Chinese food. Dapat, kung ating pong physical na pangangatawan, na alam natin na ito ay maiiwan lamang dito, at ito lamang ay mabubulok at pasamantala lamang yung katawang panlupa natin, kung paano po natin siya finifeed ng pagkain, dapat balansi po. Katulad po sinasabi ng ating isang kapatid na palagi kong nakikita sa group chat natin na kailangan kung balansihin po natin kung may pagkain ng physically ang ating katawang panlo, dapat ang ating pong kaluluwa ay pakainin din natin ng masarap. Ganun po, kailangan balansi po yun, yung spiritual na pagkain at saka yung physical na pagkain. So, yun po, dapat magkaroon po tayo ng balanse. Kaya nga po, yung pagkain spiritual, yung pong sinasabi na, laging magbasa ng kanyang mga salita. So, yun po yun. Yun ang tinatawag na spiritual na pagkain, which is the Bible, mga kapatid. So, dapat ugaliin po natin na magbasa. Kaya lang po, pag minsan nakakalungkot isipin na pag minsan ang nangyayari, nandiyan po yung Biblia, nandiyan po yung kasulatan, nandiyan po yung lahat na nakasulat dyan na salita ng Diyos. Hindi nakakaligtaan nating buksan. Kaya nga, linagay na rin po natin sa cellphone dahil sa apps ng ating application para paghipo natin ng cellphone natin, pwede natin dalhin sa NIV Bible o sabihin na magandang balita Biblia para makapagbasa naman tayo. Pero hindi po Dapat maging balanse po. Ang pinakikinggan natin palagi yung ring ng text. Yung sa Facebook, maya-maya nakakasagot tayo. So, hindi po nalulugod ang ating Panginoon po sa atin. Kailangan po, balanse lahat ang ating gagawin. So, wag po nating kaligtaan na magbasa ng salita ng Diyos para ang ating pong kalakasan ay lalong tumitibay. Habang dumadami, habang pinipid po natin ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, lalong dumadami at lalong tayong napapalapit sa ating Panginoon at lalo nating siyang lubos na makikilala kung sino ang ating Panginoon. Kaya madali tayong mahulog sa tukso sa kamay ng diablo dahil ang kalooban natin palagi kapatid ang ating sinusunod. Pero dapat po ang gawin natin, kailangan
tatawag po tayo sa ating Panginoon, makipagdinig po tayo sa ating Panginoon. Kailangan ang kalooban niya palagi ang masusunod. Hindi po yung kalooban natin dahil ngayon ay isa na tayong binilang na anak niya. Kaya nga, kung titingin po niyan po natin yung lumang tipan, kung bakit si Adan at si Eva ay nahulog sa kamay ni Satanas. Yun po siguro nabasa niyo na po yun dahil nandun lang po yan sa book ng Genesis. Unang-una po ng Biblia yan. Siguro naman po nabasa niyo yun bago lumabas ang istorya sa istorya si Satanas, mga kapatid. Di ba? Sabi doon na meron ng utos ang Diyos noong pangan. Sabi niya po sa dalawa, kay Adan at saka kay Eva, maari niyong kainin ng lahat maliban sa punong nagbibigay ng kaalaman. So tingnan natin po ang sinasabi ng Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Nang dumating na itong si Satanas, tinanong niya at sinabi, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Ano kung tugon nila? Opo, sabi niya. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. So, dahil sa sinabi ni Satanas na hindi sila mamamatay at magiging parang Diyos sila, nilabag nila ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban nila ang kanilang sinunod. Kaya, pwede naman pong sasabihin na kahit hindi po si Eva, kahit hindi po si Adan, kahit ngayon po, sa kasalukuyan po sa atin, ito bang gagawin ko na to dahil utos ng Panginoon? Dapat ko bang sundin o konsulta ko muna sa Kanya? O dahil utos ng ating Panginoon to. Dahil meron namang false prophet na darating, ay hindi totoo yan. Magpapaniwala, sulat lang yan, gawa lang ng tao yan. So, ano mangyayari sa atin? Dapat ikonsulta natin sa Diyos muna yung tungkol dito. So, dapat sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoon. Huwag po tayo magpalinlang sa kalaban ng mundong ito. Kaya madalas mangyayari sa atin yun. Kaya tayo natatalo ng ating kalaban dahil hindi ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Bagkus ang kalooban ng laway. Yun po yung pantrap kasi ni Satan eh. Kaya hindi tayo tumatawag sa kanya upang tanungin kung ano ang nangyayari, kung gagawin natin ang isang bagay. Nineneglect po natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, kahit anong mangyari, magtiwala po tayo dahil siya lamang ang mas nakakaalam sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya, isa pang dahilan ng pagkahulog natin sa kamay ng kalaban dahil hindi natin malaman kung ano ang kanyang kautusan. Hindi natin din lubos na maunawaan, mga kapatid, ang gustong iparating sa akin. Dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin tinutuklas kung ano ang dapat gawin. So, sabi ng Panginoon, basahin nyo. Dahil iniwan ko na dyan sa lupa ang mga utos, basahin nyo upang malaman nyo yung tunay na katotohanan. Mga kapatid, nais ng Diyos, ayon kay Pablo, na katulad din po natin na ipasailalim natin ang ating buhay sa kanyang kapangyarihan. So, kailangan patuloy po tayong magpalakas sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos.
Ah, nabasa ko rin po ito sabi po ni Billy Graham, sabi nga niya po dun sa kanyang sulat we cannot be dedicated to Christ without giving Him our bodies. The devil gets at the soul through the body. So, dapat po, isurrender po natin ang ating katawan sa ating para hindi na madukot ng kaaway ang ating kalod dahil dun po nang gagaling ang kukuhanin po sa ating tinatawag na katawan, panlupa, ang kaluluwa natin. So, dapat hindi po mangyayari. Kaya kailangan, katulad po nung sabi ni Billy Graham, we cannot be dedicated to Christ without giving Him our bodies. Kailangan i-surrender po natin sa Kanya. So, ano po yung pangalawa nating pwede nating panghawakan? Kanina sinabi natin, para mapanagumpayan natin ang lahat ng mga dilubyo sa ating buhay. So, sabi natin, kailangan we must be empowered by the power of God. At ang pangalawa po, we must put on His armor. Sinasabi po sa verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wile of the devil. Kailangan nakabalot po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Lahat po ng pwedeng pananggalang, kailangan galing po sa Panginoon yun. Para hindi makapasok po yung panlilinlang ng dyablo. Hindi po lingid sa atin na marami pong taktika ang dyablo. Marami siyang taktika, marami siyang pakana. Katulad din po yan ng mga scammer, mga kapatid. Pag itong modus nila dito ay panis na, so ang gagawin nila, gagawa sila ulit ng lalo na sa mga credit card or sa bank book or ATM. So, madali nilang so kailangan, ika nga, dapat maging mapagmasid tayo. So, sabi nga, ang dyablo ay maraming taktika. Ang lahat po yung mga masasamang nangyayari dito sa mundo ay pakana po yan ng dyablo. Kaya dapat mag-ingat po tayo mga kapatid. Dapat isuot natin yung tinatawag na baluti na nagmumula sa Diyos upang tayo maging matatag sa mga pakana ng masama o sa ating kaaway. So, you must take note mga kapatid. Kailangan kumpleto po. We must have to complete the whole armor of God. So, kailangan pong walang awang na naalala ko po yung nung naglaban si David at saka si Goliath isang maliit at saka isang malaki. Dahil ang lakas ng loob ni Goliath ay bukod sa malaki siya, si David may maliit, dinuduro-duro niya lang siya. Pero hindi niya alam, kala niya lahat ng kanyang paraphernalia, physical na shield, nandun na lahat. Hindi niya alam ang kanyang matay naka-open pa. So anong ginawa ni David? Hiningin niya yung kapangyarihan ng Panginoon paano niya magapi yung higanti Goliath na yon. Dahil ang ginawa niya, sa isang tirador lang o tawag na isling, ang dami pa niyang bato, baka mamaya sumablay pa yun. Pag ganyan niya, tamang-tama, di ba? So, yun ang tinatawag na kailangan, hindi po physical na panangga ang kailangan natin para magapi natin at mapanagumpayan natin ng ating kaaway. Unang-una, kailangan nandun po yung katotohanan sa ating puso na ang ating Diyos lamang ang ating
pwedeng sandalan dahil siya lang ang katotohanan sa ating buhay. Yung po tinatawag na belt of truth, mga kapatid. At kailangan po, meron din po tayong tinatawag na breastplate of righteousness. Kailangan po nandun yung kabanalan sa ating puso. So that ang lahat ng gustong ipasok ng ating Panginoon ay walang hindrance, walang hadlang, kundi para lahat ng ating gagawin, ang ating Panginoon lamang ay ang mapapurihan palagi. So, yung pangatlo, kailangan yung meron tayong tinatawag shield of faith. Yung pananampalatayang tunay, hindi po yung hilaw, hindi po 90%. So, kailangan po yung pananampalataya natin ay 100%. So, nandiyan din po yung meron tayong helmet of salvation. Yun po na alam natin yung kaligtasan nagmumula sa ating panahon. Huwag na po tayo walang iba pong makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. So, nandiyan din po yung sword of the Spirit, which is the words of God. Ito po yung salita ng Diyos. Yun po yung Biblia. Doon po tayo manahan, mga kapatid, para mapanatili nating matatag sa kabila ng pag-atake ng kalaban. So mga kapatid, let's put on the whole buo po armor of God para patuloy nating mapanagumpayan ang lahat ng mga bagay, yung mga problema na yan. Kung ano man po yung dilubyo, kailangan palagi tayo itong preparado. Let's put on the whole armor of God. Hindi po yung physical na armor, kundi yung nanggagaling po sa ating Panginoon. Ngayon po, alam na natin kung ano ang maaaring gawin ng Diyos kung tayo'y magpapasailalim sa kanyang kapangyarihan. So, alam na rin natin na hindi natin kakayanin na lumaban, mga kapatid, kung hindi natin suot ang tinatawag na baluti na kaloob ng ating Panginoon. So, nalalaman po natin, we must be empowered by God at by the power of God. At ang pangalawa po, kailangan we must put on the whole armor of God. Ngayon po, meron na tayo sa dalawang yun. And lastly, kailangan magkakaroon po tayo ng isang dapat na isa pang malaman sa isang labanan. Ano po yun, mga kapatid? Kailangan alam natin kung sino ang tunay nating kalaban at kung ano ang kanyang kakayahan. We must know, lastly, we must know our enemies. Kailangan alam natin, paano natin kakanayin ng isang kalaban na hindi natin kung sino. Siyempre, alam natin, may tactics siya. Hindi natin, parang games of the general po yan eh. Sugod na po tayo na sugod. Ngayon pala, spy pala yun nandun sa harapan. So, kahit 5-star general, matatalo dyan. Ayon sa larong games of the general. So, kailangan, meron din po rin kailangan pag-aralan po natin na our enemies. So, ano pong sinasabi sa verse 12 ng ating text? Sabi nga po doon for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high place. So, for we wrestle not against flesh and blood. Sabi nga po ni Pablo, hindi tayo nakikibaka sa mga may laman at dugo o sa mga tao. So, ibig sabihin, hindi natin kalaban ang kapwa nating Kristiyano. Kaya nakakalungkot pong isipin pag minsan Kristiyano, kaya nagkakaroon po ng division ng isang congregation dahil
ang mismong Kristiyano, kapwa Kristiyano, hindi po sila nagkakaunawaan. Nagpapataasan po sila ng ere. Kaya po nangyayari yon. So, kaya lang, ang nagiging problema, marami ang mga iglesia, lalo na ngayon panahon ng pandemic problema, imbes na ang pagtuunan ng pansin o ang pagtuunan natin ay ang totoong kalaban. So, dapat po, hindi po tayo bilang mga kapwa mananampalataya. So, kailangan po tayo ay magkakaroon ng tinatawag na bonding instead na mag-divide o sana kung ano man yung mahina, palalakasin ng isa. Kung mahina naman ito, palalakasin na naman ito. So, ika nga, dahil ang ating pong Panginoon, siya lang po ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. So, kung ano man yung utos niya, pagtulong-tulungan po natin para aabot po tayo sa tamang oras. Kahit anong oras man dumating ating Panginoon, mga kapatid, sigurado, kasama niya tayo sa pagbalik. Kaya purihin ng Panginoon na Christ Jesus our life, Kamarin. 6 na years na po siya. Dahil sa katagumpayan niya, dahil sa pagpupursigi ng mga leaders, mga ating pong pastor, si Pastor Elmer. Kaya purihin ng Panginoon. Nasa 6 na taon na po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dito sa Christ Jesus our life, Kamarin. So, hindi lang po yun. Siguradong mas dumami pa po ang ating mabahaginan na sila. Huwag lang po tayong titigil, huwag lang po tayo susuko, huwag po tayong hihinto sa pag-atake ng kalaban, kundi paglabanan po natin. Kuhanin natin ang kapangyarihan. Maghingi tayo ng kapangyarihan na kaloob ng ating Panginoon. So, ika nga, magpalakasan po tayo sa isa't isa. So, sometimes hindi natin alam sa panahon ngayon, yung mga tao alumpit, hindi malaman kung ano yung totoo. Paano kung magtuturo ang mga nagtuturo ng mali? Paano yun? Kakampi ba natin sila? Siyempre hindi, di ba? So, katulad pa ulit-ulit po sinabi ni Paul na marami pong uri ng taktika ang ginagawa ni Satanas. Sometimes, gumagamit po siya ng ibang tao upang magmukhang maamong tupa. Sometimes, gagamit po siya sa mga Kristiyanong may mahihina na hindi pa lubusan nakakilala sa ating Panginoon. Yun po ang gagamitin niya para sirain ang kagustuhan ng ating Panginoon, ang iglesia ng ating Panginoon. Marin na sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 15 sa magandang Biblia, mga kapatid. Ano pong sabi doon? Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So, ang lahat ng nagtuturo ng hindi ayon sa itinuturo ng Biblia, mga kapatid, tandaan po natin, ay kalaban natin. O dapat lang po tayo mag-ingat. Baka tayo na ang ginagamit ng Diablo para pahirapan ang mga tunay na Kristiyano. Sana hindi na po mangyayari sa atin yan. So, kailangan, nandun po yung, alam natin yung kalaban natin. So, patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin at maghingi po tayo ng kalakasan sa ating Panginoon para hindi tayo matrap sa taktika ng kalaban niya na si Lucifer. So, pag minsan
Hindi natin alam, ginagamit na pala yung gadget natin. Ginagamit na rin yung kayamanan natin. O sabihin natin, ginagamit nyo yung kahinaan natin sa pamilya natin. So, kapatid, dapat marunong po tayong mag-control sa ating sarili. So, paano natin magagawa yan kung hindi po tayo susunod sa kalooban ng ating Panginoon? Dahil kung ang sarili lang natin pong kakayanan ang gagamitin natin, may expired po yan, kailanman hindi tayo magtatagumpay. Kaya marin na sinasabi ng ating Panginoon, kailangan we must be empowered by the power of God. Kaya kapag mahina tayo at wala nang kalakasan na mula sa Diyos, gamitin natin niya ito, yung kaaway, upang malayo tayo sa Diyos at malayo tayo sa ating Panginoon. Again, mga kapatid, hindi po natin kalaban ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Paulit-ulit po kasi po sa kasalukuyan ngayon, maraming church na ang patuloy na bumubulusok pababa dahil sila mismo hindi sila nagkakaintindihan. Bakit? Ito po ang ating mga kalaban. Sabi nga sa salita nito, yung mga ang kalaban po natin yung against principalities, yung pong nasa taas, yung pong nasa pwesto, against power, sabi ng salita ng Diyos. At isa pa po, against the ruler of the darkness of this world. Sino po yun? Si Satan, siyempre, di ba? So, against spiritual weakness in the high place. Kaya po, ang pag sinabi pong in the high place, pag spiritual wickedness, hindi po ang ating Panginoon yun. So, kundi si Satan po. Kaya, sa salita ng Diyos, Islam po pwede nating panghawakan. Sa salita po ng Diyos, habang tayo po ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti we discover that Satan is God's enemy, is against all for which God stands. So, unti-unti po, habang nagbubulay-bulay po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, unti-unti nalalaman natin yung taktika ng ating taktika ng dyablo para ibabagsak tayo, para may makasama siya, sabi nga pagdating ng last judgment. So, kung titingnan po natin during the Old Testament time, nabasa ko rin po doon na ang tawag po kay Satan, siya po ay isang accuser, mga kapatid. Pero ngayon pong at this nasa New Testament na po tayo, si Satan po, which is the devil, siya po ang characteristics niya ginagawa dito, kundi mandin lang, magtukso dito sa mundo. Kung titingnan po natin sa mga verse natin, katulad po sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11, kung meron po kayong time, bukasan nyo doon, makikita natin doon na si Satan, siya po yung accuser during the Old Testament time. He is the accuser in the heavens court. Ngayon po, during this New Testament time, the devil takes the character. Siya po yung nanunokso. Kaya po, kailangan po patuloy tayo mapagmasid. Huwag po tayong magpadala sa temptation ng ating kaaway. Katulad po ng ginawa ni Satan sa ating Panginoong Jesucristo. Never na nagtagumpay si Satan sa temptation, mga kapatid. Kailangan ganun din po tayo. So siguro po para magkaroon po kayo ng konting kaalaman,
So, tingnan po natin ang lahat ang mga ilang pangalan ni Satan. So, pinangalan po sa Biblia na Beelzebul. Makikita niyo po yun saan? Sa Mark chapter 3 verse 20 po, 22. So, ang pangalan po na devil at saka na pong roaring lion, makikita po natin yun sa 1 Peter chapter 5 verse 8 at saka sa 1 John 3:8. So, ang tawag po na Satan, makikita po natin sa Acts chapter 5 verse 3. Sa Isaiah 14, 12, 15. Nandiyan po yung tinatawag na Lucifer. So, kung dilingid po sa inyo, siya po yung tinatawag na maningning na bituin sa umaga. So, kailangan beware po tayo sa... Pero isa lang pong tao yan. Iba-ibang alias lang ang ginamit sa iba-ibang verse ng ating Biblia. Kaya nga po kung titingnan natin ang kasalukuyan nangyayari mga kapatid dito sa ating kapaligiran, kung mapapansin nyo, nandun na po yung tinatawag na pandemic o sinasabing pandemya. Ngayon po, buti na lang kahit papano, purihin ng Panginoon na ayon sa ating mga dalubhasa, medyo pababa na po yung cases. Pero still, tingnan nyo po, yun po yung kahit na sabihin natin meron tayong nararanasan na circumstances sa panahon ngayon, still ang mga tao ay hindi pinapansin yan. Simpleng face mask lang hindi nila mailagay, simpleng social distancing hindi nila magawa dahil nandun yung W nagpipid sa kanila para kalabanin ang lahat ng mga utos. Katulad ng utos ng yung batas ng tao, sabihin natin sa Pilipinas. So, yun po yun. Kaya tayo po ay dapat sumunod. So, di ba sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 2, sabi niya, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Kaya ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sana po patuloy po tayo magpasakop sa Diyos para di po tayo magapi at mahalin lang ng ating kaaway. So, dapat mayroon po tayong lakas na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. So, dapat din na palagi nating isuot yung tinatawag na complete armor of God na at yung panguli, kailangan malalaman natin kung sino yung tunay na kaaway natin, mga kapatid. So bilang conclusion, mga kapatid, sa ating napag-aralan o summary, so nakita natin ang isang salita na ilang ulit na nabanggit ni Pablo upang ipahiwatig na ito rin ang gusto niyang iatid sa atin, katulad ng mga binabahagi ng salita during his time. Ano po sinasabi sa verse 11 sa ating text? Sabi nga po doon put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa verse 12, wherefore, take unto the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Then, verse 14a, stand therefore. So, ang pagtayo, mga kapatid,
dapat ay pakatatagan natin upang hindi tayo magapi o malinlang ng ating kalaban. Kaya mga kapatid, inuulit ko po, magpakatatag po tayo sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon at patuloy po nating isuot natin ang baluti na kaloob niya. Kilalanin natin mga kapatid, ang tunay nating kalaban, again, upang hindi tayo magapi at maging matatag sa ating laban. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe. Nawa ay tumimo sa ating mga puso't isipan, mga kapatid, ang lahat ng mensahe niya sa oras na ito at patuloy natin pong i-apply sa ating buhay. Alam natin na papalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin. Dear Father God in heaven, maraming salamat po Lord na sa aming napag-aralan sa oras na ito. Ngayon pong alam namin na ano man ang aming gagawin ay dapat ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masusunod dahil without you, O Lord, we can do nothing. At patuloy po namin ang iyong kautusan ang masusunod at bigyan mo po kami ng kalakasan na nagmumula sa iyong kapangyarihan upang hindi kami matrap sa panlilinglang na nangyahari sa mundo na ito, O Lord, which is at saka yung panunokso ng Diablo. Kaya maraming salamat po Lord, nawa ay lahat ng napag-aralan namin ay patuloy naming may bahagi sa aming mga kapatid upang sila rin po ay magkaroon ng chance at magkaroon po sila ng pananggalang upang hindi po sila madaya ng kaaway ng mundong ito. Kaya purihin ang patuloy po kami nagpupuri sa iyo, Panginoon, na dapat lang po kaming sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Muli po Lord ay patuloy mo kaming gamitin bilang mga anak mo upang at bigyan mo po Lord kami ng kauhawan sa iyong salita at para may apply po rin namin at may bahagi rin namin sa aming mga kapatid o sa aming mga kapitbahay dahil alam namin na sa nangyayari kasalukuyan dito sa mundo ngayon, alam namin na iudyat na ikaw ay malapit ka na ang dumating, Panginoon. Kaya maraming salamat po Lord. Ang lahat na ito ay binabalik po namin sa inyo, may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.